Fanghan. Fanghan, bakit ka namumulot ng basura rito? Sino ka? Ako si Zhao Qingya. Ano? Hindi mo ako nakikilala dahil sa marangya kong itsura ngayon? Hindi mo na ako maalala? Qingya? Sino itong namumulot ng basura na binata? Bakit hindi mo ipakilala? Si Fanghan, ex-boyfriend ko. Hello? Ako si Xiao Xiaokun, ang CEO ng Jiang Province Xiao Group at boyfriend ni Qingya. Hello? Ako si Fanghan, isang basurero. Pasensya na, kadiri ka. Naiintindihan ko. Parang aso, ang lahat ng nakikita ay tae. Kapag marumi ang mata ng isang tao, lahat ng nakikita niya ay marumi. Ikaw, Qingya, hindi pala simpleng tao itong ex-boyfriend mo. Namumulot na lang ng basura, pero ang daldal pa rin ng bibig. Walang masama sa pamumulot. Hindi ako nagnanakaw o nang aagaw. Marangal ang hanapbuhay ko. Fanghan, umagsak ka na sa pagpupulot ng basura. Hindi mo na nga makain ang sarili mo? Bakit matigas pa rin ang ulo mo? Bakit hindi ka pa rin yumuyo ko? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, maaari akong makialam dahil sa nakaraan natin. At hihingi ako ng pangkain para sa iyo kay Xiao Xiao. Hindi na kailangan. Hindi ko gusto ang kumikita ng pera habang nakaluhod. At lalo na ang maging aso ng mayaman. Hindi ko gusto ang magtrabaho habang nakaluhod. At lalong hindi ko gusto ang maging aso ng mayayaman. Fanghan, ang pinakakiniinisan ko ay itong mayabang mong pagmumukha. Ano? Sa pagdampot ng basura, masaya ka na ba? Pinakamasama ay mamalimos, basta buhay ka pa, makakaahon ka pa rin. Bakit? Dahil ako ay namumulot ng basura, nakakahiya na ako sa iyo na ex-girlfriend ko? Ikaw. Alam mo ba kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo? Dahil hindi ka man lang nagsisikap. Sa dami ng trabahong pwedeng gawin, bakit kailangan mo pang mamulot ng basura na yan? Maraming magandang trabaho, pero ang pagpulot lang ng basura, ang tanging paraan para maalagaan ko ang nanay ko. Mabuti nga, matulungin mo sa iyong magulang, napakasipag mo, napaka-inosente mo at kahanga. Tara na. Bakit, Qingya? May natitira pa bang damdamin diyan para sa kanya? Xiao, anong sinasabi mo? Paano ako magkakagusto ulit sa isang namumulot lang ng basura? Nakakainis lang itong mayabang niyang pagmumukha. Naiisip ko na nakipag-date pa ako sa kanya noon. Gusto kong masuka. Ang basura ay pwede pa ring ibenta at pagkakitaan. Ito ang tinatawag na gawing ginto ang basura. Pero may ibang tao na naging basura na, may tanga pa rin kukuha at aalagaan na parang kayamanan. Ganyan na ganyan talaga ang tao sa mundo. Ikaw. Hayaan mo, pati pagpulot ng basura ay hindi na niya magagawa. Pumunta ka sa bahay namin at maging isang alipin. Hintayin mo, bata. Xiao Han, ako ang dahilan ng lahat ng ito sa iyo. Dahil sa akin, hinahamak ka ng mga tao at hindi mo pa rin mapanatili ang iyong kasintahan. Ma, ang pagiging masunurin ay hindi kahiya, hiya. Pero ngayon kasi, Maagang namatay si tatay at ikaw lang ang nagpalaki sa akin. Tsaka pa, ang paggalang sa magulang ang pinakamahalagang kabutihan. Ang anak ay hindi kailanman magpapabaya sa ina at ang aso ay hindi magpapabaya sa bahay kahit na mahirap. Ngayon, hindi ka na makagalaw. Kung ako ang hindi makagalaw, ikaw ba ay magrereklamo na ako ay pabigat at itatapon mo ako? anong ina ang makakatiis na itapon ang sarili niyang anak? Kita mo na? Ang magulang ay gumagawa ng libong kabutihan para sa kanilang anak, pero ang anak ay walang naibabalik ni isa sa kanilang mga magulang. Sa mundong ito, masyadong maraming tao ang walang utang na loob. Tinuturing nila ang alaga nila na parang sarili nilang anak, pero hindi nila talaga alam kung paano gantihan ang kanilang mga magulang. Kahit totoo iyan, hindi ko kayang panoorin ka na hindi mag-asawa habang buhay. Hindi ako pwedeng sumama sa iyo habang buhay. Kailangan mong mag-asawa at magkaroon na ng sarili mong anak. Huwag po kayong mag-alala, ma. Kapag gumaling ka na, hindi pa huli ang maghanap. Sandali lang. Ang Jade. Kung ipapagawa ito kay Lowly, siguro pwede itong gawing palamuti. Hehe, nakatsamba ako. Ay, Xiao Han, anong nangyari? wala po, ma. Ito ay... Nahilo lang ako. Parang nakita ko ang tiangong. Kain na po, ma. Hoy, nagpapakain ka pala. Isa kang tunay na masunuring anak ah.
Sino kayo? Hindi mo na kailangang alamin kung sino kami. Pakainin mo muna siya pagkatapos natin mag-usap. Sinabi ni Boss Long, kailangan na natin siyang tapusin kaagad. Gago, wala kang nanay ha? Ko, si Tianlong. Kahit masama, may dalawang uri ng tao akong nirerespeto sa buhay na ito. Ang isa ay tunay na tapat at ang isa naman ay ang tunay na masunurin sa magulang. Iba ang usapan ng trabaho. Mga Ginoo, hindi ko alam kung paano kayo nasaktan ni Xiao Han. Hihingi ako ng paumanhin para sa kanya? Hayaan nyo na lang po siya. Mabuting bata siya. Lola, wala rin kaming magagawa. Kapag tumanggap ka ng pera, kailangan mong magbigay ng serbisyo. Ininis niya ang boss namin. Huwag kang alala, hindi namin kukunin ang buhay niya. Kumain na po tayo. Kung kapalaran mo ito, hindi mo ito maiiwasan. Xiao Han, hindi ako kakain. Pakiusapan mo sila? Pakiusapan mo sila. Si Xiao Xiaokun ang nagpadala sa inyo, tama? Binata, ang sobrang tigas ay madaling mabali. Kung masyadong matigas ang dila, madali kang mapahamak. Ang mga kasamahan ko ay didisiplinahin ka lang ng kaunti. Para malaman mo, may mga tao na hindi mo dapat kalabanin. Huwag niyo siyang saktan. Huwag niyo saktan ang anak ko. Ina ko. Tara na. Wala ka nang magagawa dahil kinalaban mo si Xiao Xiao. Umalis na tayo. Mga ilang libong taon nang walang bagong umaakyat sa Tianting. Walang naglilinis nitong mga basura. Kawawa naman itong matanda kong katawan. Ang hirap. Ang hirap. Ang hirap para sa akin. Ano itong bagay na ito? Ito ba? May bago bang umakyat sa langit? Ay, gisingin mo. Gisingin mo. Ito? Saan ba ito? Matanda? Nagpe, pelikula po ba kayo? Nagpe, pelikula ba? Ano ang pagpe-pelikula? Ito ay Tianting. Nakaligtas ka sa kidlat ng kalungkutan at umakyat ka at naging isang ganap na immortal. Immortal? Anong uri ng immortal ang sinasabi mo? Hindi ito tama. Maliwanag na ito ay katawan ng tao. Paano nakarating dito sa langit? Langit? Sinasabi mo bang langit ito? Mayroon talagang immortal sa mundong ito? Hindi maaari. Kailangan kong bumalik. Kailangan pa ako ng nanay ko para alagaan siya. Selyo ng tatlong mundo? Ang bagay na ito, pinili ka pa talaga, isang tao, bilang Panginoon. Tatlong kaharian na utos. Ano yan? Sinasabi na sinuman ang may hawak nito ay maaaring pumunta sa pagitan ng kaharian ng langit at tao, hindi nakatali sa mga batas. Ngunit, simula nang maghiwalay na ang dalawang kaharian ng langit at lupa, nawala na ito. Hindi ko alam kung bakit bigla, pero bigla itong lumitaw sa iyo. Pero, wala rin namang silbi sa iyo. Pagkatapos ng 100 taon, magiging lupa ka at natural lang na mawawala rin ito. Paano ako makakabalik? Hawakan mo ito ng mahigpit at sa isip mo, ipagnilayan mo ang iyong pinagmulan. Teka lang, Bakit? Huwag kang magmadali. Anak, gusto mo bang maging immortal? Ayaw ko. Kung magiging immortal ako, wala nang aalaga sa nanay ko. Hoy bata, ang pagiging immortal ay hindi madali o mabilis na bagay. Kailangan mong magsanay. Kung papayag ka sa isang kondisyon ko, sisiguraduhin kong pagkatapos ng 100 taon, aakyat ka sa mundo ng mga immortal at magiging immortal. Anong kondisyon? Nakikita mo ang mga bagay na ito, di ba? Ang langit ay kulang sa tauhan, at ang mga basurang ito na naiwan mula sa paggawa ng sandata at elixirs, walang naglilinis. Gusto kong hilingin sa iyo na kada 3 araw ay linisin mo ito at dalhin mo itong pabalik sa mundo ng tao. Pinapakiusapan mo akong mamulot ng basura? Sige, pwede naman. Pero kung lalabas ako, makakabalik pa ba ako? Wala kang anumang kapangyarihan ngayon, at bawat pagkakataon, 1.5 minuto lang mananatili ka dito. Kung gusto mong gawin ito, ituturo ko sa iyo ang pagkilala. Sa hinarap, ikaw na ang magiging pansamantalang pinuno ng clearing department na ito.
Gagawin ko po. Sige. Simula ngayon, ikaw ay isang miyembro na ng palasyo ni Lao Junko. May ilang tuntunin akong sasabihin sa iyo. Anong mga tuntunin po? Una, ang saklaw ng iyong paggalaw ay limitado lamang dito. Huwag na huwag kang gagala-gala. Ang labas nito ay puro magic formations at bawal. Kapag iyo itong nahawakan, mawawala ang buhay mo. Sige po, tatandaan ko. Pangalawa, kung makakasalubong mo ang ibang mga immortal dito at tanungin ka kung ano nga ba ang ginagawa mo, kailangan mong sabihin na nakikinig ka sa turo ng tao, Lord, at wala kang ibang nalalaman. Turo? Tama. Hindi ka immortal. Wala kang fruit position ng immortal. Kapag natuklasan ka ng tagapagpatupad ng langit, tiyak na mapapahamak ka agad. Sige po, naiintindihan ko. Mabuti. Ibibigay ko sa iyo itong Kiangkun bag. Maglinis ka na. Mahal na immortal, ano po itong mga bote? Ito ay mga basurang natira sa paggawa ng kasangkapan. Itong mga papel naman? Mga natira sa pagguhit ng mga talisman. Itong parang dumi ng tao? Ito ay hindi pwedeng hawakan. Bakit hindi pwedeng hawakan? Ang lambot at malagkit sa pakiramdam? Hindi rin mabaho ang amoy, maliban na lang kung mukhang tae. Ito ay tae talaga? Siguradong si Xiao Tian Shendog na naman, ang hindi naglinis. Ew! Matandang immortal? Sa wakas alam ko na kung bakit walang janitor sa inyong heavenly court. Anak, pasensiyahan mo na. Itong sako ng universo, luguan mo at magiging iyo na, pwedeng ilagay sa loob ng iyong katawan at dalhin kahit saan. Naipasa ko na sa iyo ang sining ng pagkilala. Aalis na muna ako. Ba, ang mga lumang gamit sa heavenly court ay nagiging kayamanan dito sa mundo. Eto, kilalanin. 7. Colored glazed vase. Kayang maglaman ng tubig mula sa 3 ilog at 5 lawa. Sayang, sira na ito. Hindi kayang lagyan kahit isang maliit na pan lang. Kilalanin. Divine Speed Talisman, kayang maglakbay ng napakalayo sa isang araw. Ay sayang, sira rin ito, hindi kayang umandar kahit 10 milya. Kilalanin. Wow! Foundation Establishment Pill, kayang magtatag ng immortal na pundasyon. Sayang, sira rin ang pagkaluto, para lang ito sa ordinaryong tao. Kilalanin, kilalanin, kilalanin! Naku, dumating na ang oras. Bumalik. Hindi ito panaginip. Talagang nakapunta ako sa Immortal World. Hindi ito panaginip. Talagang nakapunta ako sa mundo ng mga immortal. Xiaohan? Ma, Xiaohan? dahan lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma. Wala akong sakit. Xiaohan. Ordinaryong tao lang tayo. Kapag may nangyari, tiisin mo lang. At lilipas din yan. Kung sakaling may masamang mangyari sa'yo, kahit mamatay pa ako, hindi ako mapapanatag. Ma, huwag kang mag-alala. Hindi na ako magiging padalos-dalos simula ngayon. Hindi na tayo hahayaang apihin ng sinuman. Ay, Ma, magpahinga ka muna. Aayusin ko lang itong mga kalat para maibenta na. Ang Kiangkun bag? Itong mga porselana, mga jade, makakapalit ng kaunting pera. Pero itong bagay na ito, ano ang gagawin ko dito? Ang iyong produkto na ginamit para sa pundasyon ng immortal. Kung tikman ko ito, baka naman talaga walang problema, hindi ba? Subukan ko. Xiaohan? Anong nangyari sa'yo? Ma,
Ma, ayos lang ako. Ang lakas ko ay tila tumaas. Talagang gumana? Ito ay isang banal na gamot. Hindi ko alam kung gagaling ang nanay ko kapag pinainom ko siya nito. Hindi maaari. Ang bisa talaga ng gamot na ito ay masyadong malakas. Sa katawan ng aking ina, hindi niya kakayaning ang ganito kalakas na gamot. Ibenta ko muna ang lahat ng mga ito para magkapera at saka, kuna lang, palakasin ang katawan ng aking ina. Ma, magpahinga ka lang sa bahay. Magtitinda na ako, ha? Nakakagalit. Isang namumulot lang ng basura. Naglakas. Loob pang maliitin ako. Ay naku, bakit ka nagagalit? Naayos ko na ang lahat. Isang namumulot lang ng basura. Isang salita ko lang, maaari ko na siyang gawing walang matirhan sa lalawigan ng Jiang. Mas maunawain ka talaga, batang Ginoong Xiao. Pero ayaw ko talaga na paalisin mo siya. Bakit? Naawa ka pa sa kanya? Naawa? Bakit ako maaawa? Mahilig siyang mamulot ng basura. Gusto kong habang buhay siyang mamulot ng basura. Tingnan natin kung paano pa siya magmamalaki sa harap ko pagkatapos nito. Sige, sisiguraduhin kong matutupad ang iyong hiling at siguradong magiging lubos kang masaya. Luluhurin ko ang batang iyan sa paanan mo. Maraming salamat, batang Ginoong Xiao. Pinapaligaya na kita, kaya, ikaw, paano mo naman ako pasasayahin? Nasiyahan na kita, paano mo naman ako pasisiyahin? Sir Xiao, inagaw mo na nga ang nobya niya. Hindi ka pa ba masaya? Malamang na hindi pa sapat iyan. Aray, Sir Xiao. Pasensya na. Wala akong nakita. Walang hiya! Hindi mo ba alam na kailangan kumatok muna bago pumasok? Aray. Magpatuloy tayo. Sir Xiao. Walang hiya. Gusto mo bang mamatay? Sir Xiao. Kutok ako. Pinayagan ba kitang pumasok? Lumabas ka. Isa kang taong walang delikadesa. Oh. Halos masira ang diskarte ko dahil sa walang hiyang iyon. Patuloy tayo. Sir Xiao, pwede na po ba akong pumasok? Pumasok ka. Sabihin ang pakay mo. Aba, Sir Xiao, utos ninyo. Naayos na namin iyan. Ang batang iyon ay binugbog namin ng husto. Tapos ka na ba? Tapos na po. Kung tapos ka na, lumayas ka. Tumapang ka palabas. Tapos na ba? Umalis ka na. Gumulong ka. Aray. Ha 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 ha. Xiao. Grabe, sumunod talaga siya. Pinulong mo siya at talagang gumulong siya sa lupa. Sabi ko, gumulong ka? Ginawa mo talaga? Bumalik ka rito. Xiao. Reaksyon ba yung batang yan? Xiao. Isa lang siyang tanga. Pero masunurin pa rin. Kahit na sinaktan namin siya, wala siyang sinabing masakit. Sige. Kung wala namang nangyayari, bantayan mo siya. Kung maghahanap ng ibang trabaho yung batang yan, guluhin mo talaga. Sabi ni Qingya, dapat yung batang yan, habang buhay ay pulutin ang mga basura at benta ang lahat ng basura. Sige na. Masusunod, Xiao po. Xiao, ang mga tauhan mo, mukhang tapat naman. Katapatan? Isang malaking kalokohan. Sa pera lang naman ako nagkakaganyan. Gayunpaman, ang ganitong klaseng tao, dapat marami kang ganyan. Basta bigyan mo lang sila ng pera, lahat gagawin. Xiao, ang gusto ko ay hindi ang pera mo. Ang gusto ko ay ang iyong klase ng kapangyarihan na kontrolin mo ang lahat at masiwaan ang sitwasyon. Ha. Ikaw talaga ang nakakaintindi sa puso ko. Ang gamot na walang katulad, nagpapalakas sa ating katawan, nakakagaling sa lahat ng sakit talaga. Walang bayad sa mahihirap. Sa mayayaman naman, 100,000 bawat isa talaga. Isang walang katulad na gamot, nagpapalakas ng katawan at nagtatanggal ng lahat ng sakit. Wala akong sisingilin sa mahihirap, ngunit 100,000 bawat isa sa mayayaman. Manloloko, tingnan mo. Mas magaling pa siyang manggulo kaysa sa akin. Tingnan lang ninyo. Isang walang katulad na gamot na matindi, nagpapalakas ng katawan, nagpapagaling ng lahat ng sakit. Tingnan lang ninyo. Binata, sabi mo ang gamot mo, nakakapagpalakas ng katawan at nakakapagpagaling ng lahat ng sakit. Tama po. Ito ay gamot na sinubukan ko mismo. Sige, maari mo bang sabihin sa akin
Ano ang mga sangkap ng gamot mo? Anong mga halamang gamot talaga ang ginamit sa paggawa nito? Ito ay isang natatanging formula. Hindi ko pwedeng ibunyag. Hindi ko talaga pwedeng ibunyag. Mabuti. Kahit na iyan ay natatanging formula, dapat marunong ka namang manggamot, hindi ba? Mayroon ka bang lisensiya ng doktor? Sa tradisyonal na gamot na Chino, ang mahalaga ay ang pagsusuri, pakikinig, pagtatanong, at paghipo. Halika, tingnan mo. Ano ang kalagayan ng aking katawan? Hindi ako marunong manggamot. Binata. Narinig mo na ba? Ang mabuting doktor ay nagpapagaling ng sakit, ang masamang doktor ay pumapatay. Ang salita ay maaring madaling bitawan, ngunit ang gamot ay hindi maaring kainin ng basta-basta. Ikaw ay bata pa. Bakit hindi ka gumawa ng mas kapaki, pakinabang, kundi ang gawin ng gawaing panloloko? Kung may kumain ng gamot mo at nagkaroon ng problema, mapananagutan mo ba yan? Kinain ko talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Hala ka sa buhay mo. Hindi na maganda ang kalooban ng mga tao. Ha? Tama ang sinabi ng matanda. Kung hindi marunong manggamot, walang maniniwala. Mukhang pagkatapos ng 3 araw, kailangan ko ulit balikan ang matandang doktor para matuto ng sining ng panggagamot. Inaas, ano nang gamit nitong ginawa mo? Matandang Diyos? Tinatawag itong pag-uri ng basura. Nakikita ko kasi na ang lahat ng pinagtatapunan sa langit nakatambak lang kung saan, at ang ilang mga pildoras ay may lason pa na kapag kinain ng mga manok at pato, agad na namamatay. Kaya naman, naisip kong gawin ang pag-uuri. May katuturan. Paano mo nga ba ito ihihiwalay? Matandang Diyos, tingnan niyo po. Mayroon itong 4 na kulay. Ang asul na ito ay para sa pagpapanday, maging magic weapon o kagamitan, maging palpak man ang pagkakagawa o mga natirang piraso, ay maaari mong ilagay dito. Tingnan mo naman itong kulay, abo. Ang kulay, abo na ito, ay para sa pagbuo ng formasyon, maging formasyon o mga watawat ng formasyon, mga jade talisman o spell item, ay maaari mong ilagay dito. Ang luntian na ito ay para sa paggawa ng mga pildoras, ang ilang mga pildoras na tinapon ay maaari mong ilagay dito. Sa wakas, ang pula na ito ay para sa mga nakalalasong bagay, kinakailangang sumailalim sa espesyal na pagproseso, tulad na lamang ng ilang nakalalasong pildoras at mga kakaibang simbolo. Sa ganitong pag-uuri, mas magiging madali na para sa akin na mag-ayos dito sa mundo ng tao. Aha, napakaganda. Magandang ideya. Ipapaalam ko kaagad ito sa Emperador ng Langit. Dapat itong ipatupad dito sa langit. Inaas, may naitala ka na ngang isang merito para sa bagay na ito. Siguradong magbibigay ng gantimpala ang Emperador ng Langit sa hinaharap. Matandang Diyos, sa araw na pagmumuni, muni at paggawa ng pildoras, kailangan mo pa rin kalkulahin ang oras ng maayos. Mayroon akong munting kagamitan mula sa mundo ng tao. Tingnan mo, ang ikot nito, katumbas na iyon ng 12 oras at maaari pa itong magbigay ng tamang paalala. Ito ay inihahandog ko para sa matandang diwata. Tanda ito ng paggalang ko. Kek. Binata, lubos akong natutuwa sa iyong pag-aalala. Binata, dahil sa nakita kong sipag at pagsisikap mo, kung mayroon kang anumang hiling, maaari kang humiling ng isa sa diwatang ito. Iho, dahil nakikita kong napakasikap mo, mayroon ka bang kahilingan na maaari mong hilingin sa akin? Matandang immortal? May matinding sakit si ina sa loob ng maraming taon? Humina ang mga ugat sa kanyang mga kamay at paa? Gusto ko pong mag-aral ng ilang sining ng panggagamot mula sa inyo. Dahil sa iyong mapagmahal na puso bilang anak, ipapasa ko sa iyo ang Xuanyu 100 Herbs True Scripture. Ang sinaunang tao noong unang panahon, ang kanilang karunungan ay nakabatay lamang sa yin at yang at sa mga pamamaraan ng matematika, may maayos na kontrol sa pagkain at inumin, may kaayusan sa kanilang pamumuhay. Hindi sila nagtatrabaho ng walang habas, kaya't ang kanilang anyo at espiritu ay nagkakaisa. Natatapos ang kanilang likas na haba ng buhay, umaabot sila ng 100 taon bago sila tuluyang umalis. Nay, maliligtas ka na. Isang sinag ng liwanag ang nagpoprotekta sa langit na pintuan, ang Xuanyuan Essence, ang nagpoprotekta sa katawang ito. Tianshu, Tianquan, Yao Guang,
umalis na. Tiantu, Tanjong, Kihay, umalis na. Kunlun, Taisi, Yongquan, umalis na. Isang butas ang nagkokonekta sa daang butas, binuksan ang Ren at Du, inekta ang tulay ng langit at lupa. Ang ginhawa, ang katawan ko, hindi pa naging ganito kagaan sa loob ng 10 taon. Ang ginhawa, yung katawan ko. 10 taon na akong hindi nakakaramdam ng ganito kadali. Ma, subukan ninyong igalaw. Baliw na bata, 10 taon na akong paralisado. Paano ako gagalaw? Ma, nakakita ako ng isang immortal at tinuruan niya ako ng medisina para maibalik ang inyong mga ugat at maging parang bago. Subukan ninyo. Ikaw na baliw na bata? Walang immortal na ganyan. Aray, aray, aray. Ang kamay ko, ang kamay ko, ang kamay ko, gumagalaw na. Ay ma, bumaba na kayo at subukan lumakad ng 2 hakbang. Halika, halika, halika na. Kamangha-mangha, sobra itong kamangha-mangha. 10 taon, muli akong nakatayo. Ma, ang mas magandang buhay ay darating pa. Sa tulong ng sining ng panggagamot na ito, ang kikitain nating pera, hindi na mauubos sa paggastos. Fanghan, lumuhod ka, Ma, lumuhod ka. Xiaohan, lumalaki na ang iyong kakayahan? Hindi na kita makokontrol balang araw. Ngunit, ang sakit ng pagkakaupo sa wheelchair, naranasan ko sa loob ng 10 taon. Dahil mayroon kang ganito kataas na kakayahan sa panggagamot, mas kailangan mo ng tamang etika sa panggagamot. Hindi lang ang pagkita ng pera ang buong buhay mo. Ang kailangan mong gawin ay manggamot at magligtas ng mga tao. Ma, wag po kayong mag-alala sa akin. Hindi ako makapagliligtas ng maraming tao ng mag-isa. Sa susunod, magtatayo tayo ng parmasya, magtayo rin tayo ng ospital, para lang gamutin ang mga taong walang pambayad sa gamutan. Ay. Anak, ako ang magluluto para sa iyo ngayon. Xiao Xiaokun, Zhao Qingya. Hindi ko kayo papatulan. Sana naman ay marunong na kayong umintindi. Huwag na kayong manggulo pa sa akin. Ang umaga, ang pinakamainam na oras para magsanay, huwag kang magpabaya. Halika, ipikit ang mata at payapain ang isip. Hinga. Lango. Ang walang kapantay na milagrosong gamot ay nagpapalakas ng katawan. Ito'y ginagaling ang lahat ng uri ng sakit. Walang bayad sa mahihirap. At sa mayayaman, ito'y nagkakahalaga ng 100,000 piso bawat isa. Sino itong sumisigaw dito? Paalisin ko siya. Ay sus, ang pagsasanay ay kinakailangan ng pagpapanatili ng puso. Hindi ito dapat maapektuhan ng mga panlabas na bagay. Nawawala ang focus mo, kumalma ka. Halika. Alisin mo ang lahat ng mga distractions sa iyong isip. Isipin mo na parang ikaw ay isang sanggol, perpekto at buo. Tingnan ninyo. Ang walang kapantay na milagrosong gamot ay sadyang nagpapalakas ng katawan. Ginagaling nito ang lahat ng sakit. Walang bayad sa mahihirap. At sa mayayaman, nagkakahalaga ito ng 100,000 piso bawat isa. Lolo, tingnan mo siya. Hay, hindi pa ganap ang pagsasanay mo, kaya ka naapektuhan ng mga panlabas na bagay. Muli. Hinga. Milagrosong gamot, walang bayad sa mahihirap. Sa mayayaman, nagkakahalaga ito ng 100,000 piso bawat isa. Ay, Lolo. Hindi rin pala ganap ang pagsasanay ko. Mamamatay ako sa galit dahil sa batang iyon. Nanggugulo na naman, tayo na. Tingnan ninyo. Iho, nung nakaraan tinuruan na kita ng leksyon, hindi ka pa rin nagpakita ng pagsisisi o nagbago at ngayon ay lumabas ka na naman para sa ganitong panloloko at pandaraya. Ngayon, kailangan kitang bigyan ng matinding leksyon. Hala, wag po. O matanda, wag po. Ayan na, hindi talaga ako manloloko. Wala akong singil sa mahihirap. Ibig sabihin yan, nanloloko ka lang ng mayayaman ano? Ah, tama. Teka, hindi ito panloloko. Iho, bibilang ako ng 3. Iligpit mo na ang paninda mo. Kundi, huwag mo akong pilitin na sirain ang sira. Sira mong paninda, iho. Bibilang ako ng 3, alisin mo na ang tindahan mo. Kung hindi, huwag mo akong pilitin, sirain ang basag na tindahan mo. Lola's House, pakinggan mo akong magpaliwanag. Ay naku, hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ako impostor.
At hindi ko rin niloloko ang mayayaman. Ginagamit ko lang ang pera ng mayayaman upang tulungan ang mas marami pang nangangailangan ng pera para sa gamutan at buhay ng mahihirap. Itong sinasabi mong nangangailangan ng pera para magpagamot, ikaw lang iyon, di ba? Niloloko mo pa rin ba kami, hindi ba? Isa. Ay, hindi ako. Totoong nangangailangan ng pera ang nagpapagamot. Nagpapalusot ka lang? Sa isang mabilis na tingin pa lang sa pananalita mo, halata na talagang hindi ka tapat. Ako? Bakit? 2. Ay naku, talaga namang binibintangan mo ako ng walang basehan. Talaga namang mabuting tao ako. Pati ba naman impostor? Magsasabing mabuti siyang tao. E di ako na ang santo. 3. May sakit ka. Ikaw, Lola's House, may sakit ka. Gusto mo bang hawakan ko ang pulso mo? MF. Nung nakaraan, pinakita ko na sa'yo pero hindi mo naman talaga tiningnan. Ngayon, tumaas na ang level ng panloloko mo. Totoo man o hindi, malalaman natin iyan kapag sinubukan na. Bata, ikaw talaga sobrang mayabang at hindi ka naniniwala hangga hindi mo nakikita ang ebidensya. Pwede kitang payagan na hawakan ang pulso ko pero kung hindi mo masabi ang mga detalye, sisiguraduhin kong hindi ka makakapanatili dito sa Jiang Province. Ang ginto ay di matatakot sa apoy. Lolo, pakiusap. Hindi ito tama. Manloloko, kung di mo kaya, di mo talaga kaya, kaya huwag ka nang magpanggap. Ang pulso ng matandang lalaki ay mas malakas kaysa sa normal na tao. Hindi ito mukhang pulso ng isang taong nasa edad na 60. Sa halip, mukha itong sa taong 40. Hindi masama? Nagsimula nang mag-aral ang mga manloloko ngayon. 30 taong gulang na bumabangon, 40 taong gulang, walang aalinlangan, 50 taong gulang na alam ang tadhana, 60 taong gulang, madaling makaintindi, 70 taong gulang na sumusunod sa puso. Alam mo pa ang tungkol sa pamamahala ni Confucius. Isa kayong martial artist, hindi po ba, Lolo? Siguro ay umabot na kayo sa Dark Force stage, kaya ang pulso ay tila barado, mukhang malakas. Ngunit sa totoo lang, malakas ito subalit hindi totoo. Baka may nakatagong sakit kayo. Alokohan. Alam mo ba kung sino ang lolo ko? Mayroon siyang 8 doktor para sa kalusugan sa paligid niya at marami sa kanila ay sikat na manggagamot ng bansa. Wala akong pakialam sa kung sino siya. Alam ko lang na may sakit siya at kailangang gamutin. Lolo, manloloko lang siya. Tara na. Lolo, mukhang malusog ang katawan ninyo. Ngunit sa katunayan, araw, parang isang dambuhalang bato na nakadagan sa inyo. Kung wala kayo nitong kakayahan sa martial arts, baka matagal na kayong namatay. Mukhang malakas ang katawan ng matanda, pero sa totoo, araw-araw siyang may mabigat sa dibdib. Kung hindi dahil sa kakayahan niyang ito, baka matagal na siyang namatay, ha? Walang galang. Naglakas loob kang sumpain ang aking lolo? Sumpain? Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan? Siguro, alam na rin ito ng matanda. Ito ay malinaw na matagal ng sugat na natamo noong nag-ensayo siya. Sige, ituloy mo ang pagsasalita. Ang martial arts ay may 4 na antas, Ming, An, Hua, Dan. Ang Mingjin ay ensayong pabalat, ang Anjin ay ensayong panlitid, ang Huajin ay ensayong pambuto, at ang Danjin ay nasa antas na ng parang Diyos. Tama ba ang sinabi ko? Tama. Siguradong nagtiwala ang matanda sa kanyang pagiging bata at malakas noon. Sa pilitang nilampasan ng Anjin kaya iwan ng sugat. Mula noon, nawalan na siya ng asa sa Huajin at ngayon, tumatanda na siya at humihina ang kanyang dugo. Ang sugat na ito ay baka hindi na niya mapigilan. Ang walang. Binata, sino ka ba talaga? Nangangahas ka bang mag-imbestiga sa akin, patago? Ako ay ako, isang simpleng tao na namumulot lang ng basura. Paano makikita ng isang ordinaryong tao ang aking mga sugat? Lolo, totoo ba talaga? Hays. Nung bata ko, masyado akong nagmadali sa pag-ensayo. Nagsisinungaling. Maari ko po bang itanong ang inyong apelyido? At paano ko kayo talaga dapat tawagin? Fang Han. Hinihiling ko po, Ginoong Fang, nagamutin ang aking lolo. Handa akong magbigay ng taos, pusong paghingi ng tawad. Kiusap kay Ginoong Fang, gamutin mo ang lolo ko. Si Luo Shui ay handang lumuhod at magbigay pugay. Aba. Hindi ko po kaya yan. Ako'y isang manloloko. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong kalaking pagpupugay. Ikaw! Ginoong Fang, pakiusap. Maging tapat ka. Ang lihim na pinsala ng aking lolo, talaga bang magagamot o hindi? Maaaring gamutin at maaari ring hindi. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Gusto mo ng pera, hindi ba? Sabihin mo lang sa akin kung magkano. Aba, hindi ito tungkol sa pera.
Hindi tungkol sa pera? Bakit ka nagtitinda rito? Isulat mo na rito kung magkano ang iyong gusto. 9,000, 900 at 900 bilyon? Hindi ka kasya sa papel na iyan. Ikaw, Anong ikaw? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang pagkakaroon ng pera ay hindi nangangahulugang kaya mong gawin ang lahat. Marahil ay mayaman ka, pero huwag mong isipin na lahat ng tao ay mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa buhay. ako, Anong ako? Ako ay isang manggagamot. Sinabi sa akin ng nanay ko, ang gagamot ay dapat may mataas na moralidad. Ang pagliligtas ng buhay ang aking sinumpaang pananagutan, hindi naman ang pagkakakita ng pera. Ayon sa sinabi mo, kung lahat ng tao ay titingin lang sa pera, paano na ang mga walang pera? Hindi na ba sila gagamutin dahil wala silang taglay na pera? Hayaan na lang ba silang mamatay? hindi ako. Hindi ano? Hindi kayo ordinaryong tao, kaya ba ninyo talagang pahahalagahan ang buhay o kamatayan ng ordinaryong mamamayan? Hindi, wala kayong pakialam sa buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao dahil hindi naman kayo ordinaryong mamamayan. Hindi ako. Wala akong ganyan. May pakialam ako sa buhay at kamatayan ng mga ordinaryong tao. Noong Fang, patawarin mo kami. Pasensya na. Ang apo ko ay aalala lang kaya napapakialaman. Ang pamilya Kiao ay laging naghahari ng may kabutihan at nagbibigay. Pakinabang sa lahat, maaari kang magtanong. Tanong, ang Kiao ng lalawigan ng Jiang, kailan pa kami ng api ng ordinaryong tao. Kiyaw ng lalawigan ng Jiang? Narinig ko na yan, narinig ko na. Luog Swe, humingi ka ng tawad kay Ginoong Fang? Sorry ka na. Ginoong Fang, patawad. Hindi ako dapat nagkaroon ng iisip ng isang hamak na tao para lang hatulan ang isang galang na tao. Dahil sa lolo mo, pinatawad na kita. Sige, Ginoong Fang. Paano mo magagamot ang lolo ko? Lahat ng sasabihin mo ay gagawin ko. Eduka ko lang sa iyo, bumalik na naman ang ugali mong masyadong mataas. Papakasalan mo rin ako? Ikaw? Sige, basta't kaya mo siyang gamutin, tatanggapin ko. Huwag na, masama ang ugali mo at hindi kita gusto. Ikaw? Hindi sa hindi ko gagamutin, sadyang hindi pa ito ang tamang panahon para diyan. May kulang pa akong ilang uri ng gamot, kaya pwede ko naman siyang gamutin, pero hindi ngayon. Kung gayon, maaari ko bang itanong sa iyo, Ginoong Fang, kailan pa siya magagamot? Kung gayon, kailan po ba talaga makagagamot si Ginoong Fang? 3 araw? Pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang pupunta para gamutin si Lolo Kiao. Baka naman hindi mo kayang gamutin? Kaya gusto mong magpalipas ng oras para tumakas? Luog Swe, huwag kang maging bastos kay Ginoong Fang. Binibining Kiao? Sa pagitan ng mga tao, wala ba tayong kaunting tiwala? Hahanap ako ng mga halamang gamot. Bakit naman ako tatakbo? Anong halaman gamot ba ang wala sa pamilya Kiao namin? Sabihin mo at kukunin ko. Mayroon ba kayong 100 taong gulang na zuguo? Wala. Ginseng na mahigit 200 taon? Mayroon ba kayo? Maaari na ba ang 2 ugat na mahigit 100 taon? Kung mayroon kang asawa na may 120 kilo, papalitan ko ng 2 may 60 kilo, pwede ba? Kung gayon, syempre hindi. Ang bisa ng gamot ay may napakalaking kaibahan kahit konti lang ang pagkakamali, kaya hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Ang zuguo na sinasabi mo, hindi ko pa narinig. Sasama na ako sa iyo para hanapin. Ang binibini, bawat isa ay may sariling sekreto. Ang lugar na pupuntahan ko, ako lang ang makakapasok. Huwag na nating abalahin si Ginoong Fang. Ginoong Fang, pagkatapos ng 3 araw, naghihintay ako sa pamilya Kiao. Tatandaan kita, kung hindi ka darating pagkatapos ng 3 araw, ipapakita ko sa iyo. Si Fang Han, pansamantalang direktor ng Dibisyon ng Paglilinis, makinig. Ito ang utos mula sa emperador ng mga immortal, batay sa mungkahi ni Fang Han, ang pansamantalang direktor ng Dibisyon ng Paglilinis, ang klasifikasyon ng mga mapagkukunan para sa paglilinang. Ang sistema ng recycle at muling paggamit ay ipapakalat sa Korte ng Langit na lubhang nagpabuti sa kalinisan ng ating Korte ng Langit, nakatipid ng maraming mapagkukunan para sa paglilinang. Uutos na siya ay maging opisyal na direktor ng Dibisyon ng Paglilinis. Mula ngayon, dapat kang maging masipag at tapat sa iyong tungkulin at gampanan ng buong puso ang iyong responsibilidad. Salamat, kamahalan ng emperador ng mga immortal. Batiin kita, kaibigang Fang Han, sa opisyal mong pagiging opisyal ng langit ng ating immortal realm. Maraming salamat po sa inyong rekomendasyon. Tiyak nagagantihan ko po ito. Kaibigang Fang, huwag ka nang magpakumbaba. Mula ngayon, maaari mo akong tawaging Lao Jun o kaya ay matandang opisyal. Huwag po. Sobra po talaga kayong mapagbigay sa isang tulad kong bata.
Maaari ko po bang itanong, matandang opisyal, ang aking posisyon bilang direktor ng dibisyon ng paglilinis? Ay anong antas po? Ito kasi, kung ordinaryong tao ka lang, wala namang masama akong sasabihin. Ang mga opisyal ng langit sa kaharian ng mga immortal ay nahahati sa 18 antas. Ang iyong antas ay nasa pang 18 baitang. Sa katunayan, para ka lang nagwawalis. Mahina po ang aking paglilinang, kaya ang mabigyan lang ng posisyon. Isapat na po. Nako, matandang opisyal, ang espiritual na enerhiya sa mundo ng tao ay napakababa, mahirap magsanay. Mayroon po bang anumang gamot na makakatulong sa aking paglilinang? Kaibigang Fang, heto ang isang piraso ng milagrong lupa at ilang buto ng espiritual na gamot. Kapag itinanim mo ito, sa isang araw, tutubo ang ugat, sa 2 araw, mamumulaklak, at sa 3 araw, maaani na. Maraming salamat po, matandang opisyal. Salamat. Hehe, maraming salamat po, matandang opisyal. Ano? Ang batang iyon ay nakipaglapit na sa pamilya Kiao? Pagkalipas ng 3 araw, gagamutin pa niya si matandang Kiao. Tama. Nawawala na ba talaga sa sarili itong si matandang Ginoong Kiao? O nalasing na siya sa matatamis na salita ng batang iyon? Ang isang taong nangungulekta lang ng basura ay makakagamot? Batang Ginoong Xiao, sa tingin ko, itong si Fang Han, hindi siya gumagawa ng mga bagay na wala siyang katiyakan. Nag-aalala ako na baka may totoong kakayahan siya. May natuklasan ka ba? Wala naman akong natuklasan. Araw lang siyang kumakain, natutulog, at nangungulekta ng kalat. Sinasamahan ng nanay niya maglakad. Wala nang iba pa. Chinya, singin ko itong nobyo mo, balita na sa paghahangad niya ng pera. Mandaya? Sa matandang Kiao pa talaga, baka mapunta siya sa kapahamakan. Siya na mismo ang naghahanap ng kamatayan. Akala ko makukontento na siya sa pangungulekta ng basura habang buhay, pero hindi pala siya marunong makontento. Ayan na, iyan na talaga ang kapalaran niya. Haste, napakalaki at makapangyarihan ang pamilya Kiao at ang matandang iyon ay talagang misteryoso. Kung hindi, matagal nang naging akin ang pamilya Xiao ang buong lalawigan ng Jiang. Kung sana may sakit nga siya, mas maganda. Ikaw din naman, Batang Ginoong Xiao, ay nagmula sa isang pamilya ng mga manggagamot. Bakit hindi mo tingnan ang sitwasyon sa isang banda? Maari mong ilantad ang impostor na iyon at makisama ng maayos sa pamilya Kiao. Sa kabilang banda naman, maari mong silipin ang kalagayan ng pamilya Kiao at titingnan kung si matandang Ginoong Kiao ay nagpapanggap lamang. Oh, Chinya, para ka talagang isang napakatalinong babae. Sa iyo, Chinya, para akong isda sa tubig. Batang Ginoong Xiao, Magpadala ng sulat ng pagbati, manood tayo ng palabas sa pamilya Kiao pagkalipas ng 3 araw. Oho, talagang ang mundo ay napakaliit. Fang Han, ngayon, hindi ka nagkakalakal, bakit ka napunta rito? Wala naman tayong matinding galit sa isa't isa at ayaw ko na ring isipin pa ang nangyari noon, umalis na kayo. Fang Han, bakit ba lagi kang nagpapanggap na banal? Talaga bang kasing dakila mo ang sinasabi mo? O nagtatago ka lang sa likod ng maskara ng kabutihan at isa ka lang talagang manloloko? Zhao Qingya, noong magkasama pa tayo, kahit hindi man natin masabing nagmamahalan, nagre-respetuhan naman tayo, di ba? Bakit ngayon, mula sa bibig mong may 36 at 5 degrees ay lumalabas ang ganoong kalamig na mga salita? Fang Han, huwag ka nang maging mapagmataas. Hindi ka kilala ng iba, pero hindi ba kilala na kita? Pumunta ako rito para iligtas ang buhay mo. Makinig ka sa payo ko. Huwag ka nang manloko. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Ibig sabihin, alam ninyo kung bakit ako narito. Agamot, ang isang nagkakalakal, maglakas, loob na sabihing kaya niyang magpagaling. Kung ganoon, ang pagpatay ng langaw ay pwedeng sabihing naghahunting na. Fang Han, dahil magkaibigan tayo, pinapayuhan kitang huwag ka nang maghanap ng anumang problema. Huwag mo nang subukang makisalamuha o sumama sa mayayaman. Ang kapalaran mo ay magkakalakal lang. At matuto ka talagang tanggapin ang kapalaran mo. Anong ingayan? Luo Shue, may manloloko na dumating sa inyo? Tutulungan kitang paalisin siya. Ginoong Fang, talagang pinatunayan mong tinupad mo ang pangako mo? Tuloy po kayo. Luo Shue, siya ay isang manloloko na namumulot lang ng basura. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Sino ka para tawagin ako sa pangalang Luok Shue? Tawagin mo akong Miss Kiao. Miss Kiao, talaga pong manloloko siya. Siya ang naging nobyo ni Qingya noon. Tumagal sila ng 3 taon. Alam na alam niya ni Qingya, di ba Qingya? Oo nga po, Miss Kiao. Itong si Fang Han, talaga pong pulot lang siya ng basura. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Ginoong Fang, hindi mo ba gustong magpaliwanag? Hindi mo ba naririnig ang kasabihan na pagkatapos mo magkahiwalay ng 3 araw, dapat ay iba na ang pagtingin mo? 3 taon na kaming hiwalay, huwag mo nang sabihing iba ang pagtingin, dapat gumamit ka ng magnifying glass para makita mo. Huwag ka nang magdahilan, Fang Han. Hindi magpapaloko sa iyo si Miss Kiao.
Siya talaga ang ex-girlfriend mo? Hindi rin pala maganda ang panlasa mo. Ska, Sino ba naman sa kabataan ang hindi nakakakilala sa ilang mga walang kwentang tao? ikaw, kayo. Miss Kiao, kapag hindi kayo naniwala sa akin at kapag may nangyaring masama mamaya, siguradong pagsisisihan ninyo yan. Si Ginoong Fang ay isang importanteng bisita na inanyayahan ng aking lolo para gamutin. Kung may reklamo kayo, maaari kayong umalis. Aba, ikaw! Ginoong Fang, pasok po kayo sa loob. Sige, tingnan natin kung paano ako papasok at bubuking ka. Ginoong Fang, ang batang Ginoong Xiao at ang pamilya Kiao ay matagal nang magkaibigan. Nabalitaan niyang may sakit ako, kaya gusto niyang personal na bumisita. Hindi ako nagdududa sa inyo, Ginoo. Matandang Kiao, walang hangganan ang sining ng panggagamot. Marami tayong matutunan sa isa't isa, hindi ba? Bukod pa rito, gusto ko ring makipagpalitan ng kaalaman sa tagapagmana ng isang pamilyang manggagamot. Hoy, bata, may panahon ka ring iiyak mamaya. Sige, tingnan mo na ang pulso. Nagsuri na ako? Sige, batang Ginoong Kiao, ikaw naman ang mag-examine. Matandang Kiao, ako muna ang magsuri sa inyo. Aba. Sa pandinig, malakas ang boses, puno ng sigla. Sa paningin, kulay, rosas ang kutis. Sa hawak, ang pulso ay matibay at malakas. Ang matandang ito, siguradong mabubuhay pa ng 30 taon. Hais, ang pamilya Xiao ay gustong maghari sa negosyo ng lalawigan ng Jiang, mukhang mahirap na. Ano sa tingin mo, batang Ginoong Xiao? Matandang Kiao, malakas ang inyong katawan at walang anumang sakit. Baka niloloko lang kayo ng batang ito? Ang matandang Kiao ay nangingibabaw sa lalawigan ng Jiang sa loob ng ilang dekada. Maaari ko bang lokohin ang matandang Kiao? Sa tingin mo ba, tanga ang matandang Kiao? Matandang Kiao, susin ko ulit ng mas detalyado. Titingnan ko rin ang dila. Talagang wala akong makitang problema. Hindi naman siya mukhang walang alam, pero para makita niya ang sakit ng matandang Kiao, tagang malayo pa sa katotohanan iyon. Matandang Kiao, sigurado ako na kayo ay talagang malusog. Batang Ginoong Xiao, bumaba ka na. May sakit man o wala, sa sarili kong katawan, hindi ko pa ba alam? Ginoong Fang, pwede mo ba akong suriin ulit? Pareho pa rin tulad ng dati, walang nabago. Ngayon, may paraan na. Para gamutin, kailangan pa itong kumpirmahin ni Kiao Lao. Pakiusap, diretsong magsalita, Ginoo. Ang sakit na ito ay lihim na nakatago, tila walang iniinda, pero kapag sumiklab, ay parang rumaragas ang baha na mapipigil. Kaya, una ilabas ang ugat ng sakit, pahinain ang tinding lakas, tabingan ang pinagmulan, puksain ang pinakaugat, at ibalik ang lakas ng katawan. Pero sa prosesong ito, tinding kirot ang mararamdaman, kailangan pa rin si Kiao Lao ang magpasya. Ha, walang alinlangang gamutin. Inanyayahan ko si Fang Xiansheng na pumunta, lubos kitang pinagkakatiwalaan. Kaya ituloy mo lang ang paggamot. Sige. Umatras ka, Lu Oksue. Isang pilak na karayom sa Tianmen, sa Shanzhong, Hai, simulan. Magtiis ka muna, Lolo. Tusok. Lolo, Sabi ko na nga ba ang batang ito, may masama siyang balak, di ba? Gusto niyang ipapatay si Kiao Lao. Ito pa lang ang unang hakbang. Pinupukaw ko ang nakatagong sugat ni Kiao Lao noon. Kung hindi ito kaya ni Kiao Lao, kailangan lang nating iselyo ulit ito, gaya ng dati. Gamutin. Fang Xiansheng, gawin mo lang ang lahat ng kailangan. Kahit ako ay mabuhay o mamatay. Ni Katiting ay hindi ko sisisihin si Fang Xiansheng. Eto na ang tsansa. Kung nais talagang mamatay ang matandang yan, huwag niyo akong sisihin, sasakupin ko ang pamilya Kiao. Ang Xuanyuan 9 needles ay kumakalat sa buong katawan. Sige, Ginoong Fang, kumusta na ang lolo ko? ang dating internal na pinsala ni matandang Kiao, sinira ang mga ugat na naging dahilan ng pagbara ng mga meridian. Kailangan kong pakilusin ang nakatagong pinsala, buksan ang mga meridian para ayusin ito. Hindi maiiwasan ang matinding sakit na mararamdaman. Pero wala siyang panganib sa buhay. At ng meridian ay nabuksan na, kunin. Ay. Lolo, kumusta po ang pakiramdam ninyo, Lolo? Kahit na pakiramdam ko ay nangihina ang buong katawan ko ngayon, pero dati parang may pasan akong malaking bato. Ngayon ay wala na ang batong iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Ginoong Fang, ang katawan ng lolo ko, kailan po ba ito tuluyang gagaling? Ang katawan ni matandang Kiao, isang huling hakbang na lang ang kulang. Ang pagpapagaling na lang. Magbibigay ako ng reseta. Gamit ang vermilion fruit at ginseng na mahigit 200 taon, magpapagaling siya sa loob ng isang buong buwan. Ang katawan ni matandang Kiao, hindi lamang makakabalik sa dati,
Ngunit mas magiging malakas pa at makakaabot pa talaga sa martial arts Wajin stage. Ang ganda namang talaga ng sinasabi mo. 200 taon. Ang mga bagay na yan ay napakamahal at halos hindi madaling mahanap. Saan mo naman kaya ito hahanapin? Ang katawan ni matandang Ginoong Kiao mukhang hindi na ata gagaling? Meron ako. Fanghan, tigilan mo na ang pagbibiro. Sobra ka nang mahirap at nakatira sa basement. Naglalaro ka pa rin diyan. Kumpleto at perpekto sa napakagandang kalagayan o kondisyon. Imposible, imposible! Ang ganoong kahalagang bagay, paano ka nagkaroon yan? Buong buo, perpekto ang kondisyon. Imposible, imposible. Isa bagay na napakabihira. Paano mo nakuha yan? Siguro dahil maganda ang karma ko. Luog Sue, maghanda ng 10 milyong piso para sa bayad sa konsultasyon ni Ginoong Fang at ihatid ito sa bahay niya. Masusunod, Lolo. Isang sakit lang, may 10 milyon agad. Fanghan, hindi ko inakala na may araw ka palang sisikat. Hindi ko talaga maintindihan. Baka may? Kakayahan mo? Bakit hindi mo ipinakita kaagad? Kung hindi sana, hindi ko sana. Hindi mo sana ano? Nagsisisi ka na? Pero huli na para magsisi. Youngster Xiao? Young Master Xiao. Young Master Xiao. Ang galing ng panggagamot ni Ginoong Fang, bakit pa siya magtitinda sa kalsada at magdurusa sa init at lamig? Bakit hindi ka na lang maging opisyal na manggagamot ng pamilya namin? Ang pamilyang Kiao. Nakasanayan na? Nakasanayan na? Utos ng aking ina. May ganitong kaalaman ako sa panggagamot. Dapat akong magtayo ng klinika upang makatulong sa mga tao. Ginoong Fang, tunay na mapagmahal ang iyong puso pero kanino ka natuto? Ha 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 ha. Siguro ay itinuro ng mga diwata. Matandang Kiao, may isa akong pabor na hihingin sa inyo. Ang 10 milyong iyon, maaari ba nating gamitin ang 9 na milyon upang magtatag ng isang pondo para tulungan ang mga walang pera na magpagamot? Ginoong Fang, hindi ba tinakatira ka pa rin sa basement? Bakit? Sanay na ako sa pagiging mahirap at saka ang biglaang pagyaman ng walang kakayahang ingat ng yaman ay mas masama pa kaysa mabuti. Simula ngayon, sa bawat perang kikitain ko, isa lang ang kukunin ko. Ang 9 na bahagi ay ibabalik sa publiko. Mabuti. Luoksu, unang ilabas ang 9 na milyon at maglalabas din kami, ang pamilyang Kiao, ng 9 na milyon upang sama-samang maitatag ang pondo sa paggamot. Ay, Xiao Xiao. Makinig ka sa akin. Xiao Xiao, ipapaliwanag ko. Ay, Xiao Xiao. Xiao Xiao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Ang dating kasintahan mo ay kasalukuyang nasa tuktok ng tagumpay at kasikatan, bakit hindi mo pa siya kaagad puntahan para makipag-areglo? Xiao Xiao, ano ba yung sinasabi mo? Alam mo namang tapat ako sa iyo. Xiao Xiao, ang naramdaman ko kanina ay hindi talaga pagsisisi, kundi galit. Si Fanghan, sobrang lalim ng kaniyang mga balak at sobrang tago niya. Nagkakilala kami sa loob ng maraming taon, pero hindi ko pa rin lubos alam ang pinanggalingan niya. Tama, kakaiba talaga. Isa lang siyang ordinaryong tao, ngunit sa hindi maintindihang dahilan, nagkaroon nga siya ng pangkaraniwang kasanayan sa panggagamot. Maliban na lang kung nakakuha siya ng pangkaraniwang pagkakataon. Oo, dapat ko itong imbestigahan ng lubusan para mapakinabangan ko ang lahat ng kaniyang pagkakataon. Xiao Xiao, ang katawan ni Lolo Kiao, kailangan pa ng 1 buwan bago gumaling. Sa panahong ito, ang pagkakataon para sa ating pamilya Xiao ay hindi bati dumating na? Tama ka, kapag nakabawi na siya, baka wala ng pagkakataon ng ating pamilya Xiao. Kailangan nating kumilos agad at sakupin ang pamilya Kiao. Xiao Xiao, pagkatapos nating sakupin ang pamilya Kiao, gusto kong gawing utusan si Kiao Luoksue para sa akin. Tingnan natin kung paano pa siya magyayabang. Tiyak na mapapasaya kita. Sa takdang panahon, ang lalawigan ng Jiang ay magiging atin ng pamilya Xiao. Ginoong Fang, hindi ko alam. Kung may pamilya ka na ba? Aha, dati, lubhang mahirap. Ang isa kong kasintahan. Naawa sa akin, ayaw niya akong bigyan ng karagdagang pasanin. Kaya naman, sumama siya kay Xiao Xiao Kun at umalis. Fanghan, talagang mapanukso ang bibig mo. Hahaha. Ginoong Fang, may marangal na pagkatao. Tiyak na makakahanap ka ng magandang kapareha. Mayroon akong apo. Mabait at mapagmahal at maganda naman. Lolo, ano po ba ang sinasabi ninyo? Naniniwala ako sa mabait at sa mapagmahal. Hindi ko pa nakikita yan. Fanghan, ulitin mo nga iyan. Kailan ako naging hindi mapagmahal? Bulag ka ba? Oo.
Ako ay bulag. Ang dalaga ay perpekto. Ngunit ako ay sanay sa buhay, kalye. Ayoko lang mapunta sa iyo. Fang Han, mamatay ka na. Ha 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 ha. Mga bagay ng kabataan, di ko maintindihan. Ginoong Fang. Magpapahinga muna ako. Mag-usap muna kayo. Mag-usap muna. Ha? Ha ha ha. Lolo, kasalanan mo ito. Ha? Ginangkyaw? Aso ka ba? Nangangagat ng kahit sino? Agating nakita. Ginagawa kitang taga, pagtanggol, pero ayaw mo. Pinapakasal kita, ayaw mo. Ano bang gusto mong gawin? Pumunta ka na lang sa korporasyon ng Kiao. Maging tagalinis. 3,000 ang sweldo. Sa iyo na lahat ng basura. Kolektor ng basura, ha? Pwede ba? Kolektor ng kalat? Pwede naman. Ikaw, gusto mo ba talagang maging tagalinis? Mayroon akong 3 hilig. Pagkolekta ng kalat, pagpulot ng kalat, at sa hinaharap, panggagamot at pagliligtas ng buhay. Itong trabahong ito, alam ko, kailan ako magsisimulang magtrabaho. Sige, hanggat masaya ka, pwede ka nang pumasok bukas. Bukas? Hindi pwede bukas. Mayroon pa akong kalat na hindi nabebenta? Kung gayon, hihintayin kita, katapos mong mabenta ang mga kalat, bumalik ka na. Pwede ba? May isang bagay, kailangan kong linawin muna. Iyang 3,000 piso na buwan ng sahod na sinasabi mo, ito ba ay bago? O pagkatapos ng buwis? Pagkatapos ng buwis. Magbabayad ba kayo ng Social Security? Kami ay isang lehitimong kumpanya. Babayad. Paano naman ang pensyon? Magbabayad. Meron din bang bakasyon? May bayad ba? Mayroon bang share sa kumpanya? Kumusta naman ang espasyo para sa pag-angat ng posisyon? Mag-aayos ba kayo ng sahod ng regular? Kailangan ba nating login araw-araw? Maganda ba talaga ang mga benepisyo ng empleyado? Ilang oras ang trabaho sa isang araw? Hindi ko gagawin ang 996. Umalis ka. Kiao Luokshu? Sobrang stress ka? Mayroon kang nakaimbak na sama ng loob sa iyong puso? Ngayong sumigaw ka? Hindi ba mas guminhawa na? Umalis ka. Hi. Nangako ka. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka na rito at magtrabaho. Ang inyong misyon ngayon ay humanap ng gulo, alamin ang pinanggalingan ng batang iyon. G. Xiao, nakita na ako ng batang iyan. Baka iingat na siya. Alam mo ba kung paano namamatay ang baboy? Sa katangahan. Ako, si Xiao Xiaokun, na napakatalino, bakit ba kayong mga gunggong ang nakuha ko? Naiintindihan ko na. Mag-disguise. Yung mga sikat na artista na may milyong tagasunod. Kapag salamin, walang makakakilala sa kanila. Magsuot din tayo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin ninyo. Alamin ninyo sa akin ang 3 bagay. G. Xiao, utos ninyo. Una, alamin kung saan nakuha ng batang iyon ang kanyang kasanayan sa panggagamot. Pangalawa, paano siya nagkaroon ng napakabihirang panggamot na materyales. Pangatlo, tingnan ninyo kung mayroon pa siyang mas nakatataas na master sa likod niya. G. Xiao, huwag na kayong mag-alala. Walang kalaban. Laban ang batang iyon. Kapag nagtangkang hindi magsalita, bubugbugin namin siya hanggang hindi na makilala ng ina. Sige na, hinihintay ko ang balita ninyo. Salamin tayong lahat. Kapag dumating sa lugar, sundin ninyo ang aking hudyat. Kapag sumenyas ako, kumilos na kayo. Opo, Kuya Long. Tara na, sakyan natin ang ating mga battle car. Samahan natin ang batang iyon na maglaro ng husto. Kuya Long, mag-taxi na lang kaya tayo? Tumahimik ka. Umalis ka na agad. Umalis ka. Umalis ka na agad. Bilisan mo. Umalis ka. Ay, ikaw na manghuhula. Itong ay benta. At magkano mo binebenta itong jade mo? 100,000. 100,000? Mas sakim ka pa sa akin Ay, gawa sa ginto, gawa sa diamante. Ito. Napakamahal magbenta Kuya, sino pa ba ang nagsusuot ng ginto at pilak ngayon? Napakaluma na. Ang mga taong tunay na mayaman at makapangyarihan, nagsusuot ng jade at hiyas. Kapag nagsusuot ako ng ginto, mukha bang walang dating? Hindi pa kami nakasuot, hindi namin alam. Pero masyado namang mahal ang benta mo. Ay, magbibigay ako ng presyo, 1 piraso.
20. Kuya, huwag ka namang magbiro. Ito ay isang pinakamahusay na Immortal Jade. Sinasabing ginamit ito sa paglinang ng enerhiya sa Immortal Realm. Kapag isinuot mo, iba't ibang klaseng pagpapalakas ng katawan at pagpapaganda. Mahal para sa iyo, mas mahal pa nga talaga ito para sa akin. Sige, pumili ng 5. Sige. At, kuya, 5,000 lahat, cash ba o transfer? Bata, totoo ba itong jade mo? Totoo ba itong jade na ito? Kuya, anong ibig mong sabihin dyan? Wala namang iba. Gusto ko lang tanungin ka, totoo ba itong jade na ito? Alam ng lahat ng pumupunta rito na madalas akong nandito, nagtitinda ng mga gamit, papayag ba akong magbenta sa iyo ng peking jade? Tinatanong ko lang, itong jade ba, talaga bang totoo? Bakit ang dami mong sinasabi? Sinasadya mo bang maghanap ng gulo? Bibilhin mo ba o hindi? Kung totoo itong jade mo, siyempre bibilhin ko. Kung peke ito, kakainin ko ito? Masaya ka na? Ha? Kakainin mo? Bakit hindi ako naniniwala? Sige, subukan mong kumain yan. Kung kakainin mo nga iyan, maniniwala ako na totoo iyan at bibilhin ko. Alam ko na. Nagpapagulo ka talaga, ano? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Binasag mo ang jade ko. Kuya Long. Kuya Long, ayos ka lang ba, Kuya Long? Ha? Bugbugin niyo siya. Ay, Kuya Long? Ba sabi mo? Kilos kami ayon sa tingin mo? Nako. Naglakas, loob siyang mauna, bugbugin niyo siya. Kung siya ang unang sasalakay, hayaan mo akong gantihan siya. Aray ko. Paumanhin? Ngayon ko lang natutunan ng ilang galaw? Hindi ko na kontrol ang lakas. Hintayin mo lang, paslit. Hindi kami aalis ng ganito na lang. Sandali lang. Hindi ko rin sinabing aalis ako ng ganito na lang. Ano ang gusto mong gawin? Magsalita ka? Sino ang nagpadala sa inyo? Ayaw mong sabihin ano? Ikaw? Sampalin mo siya. Ayaw mo ano? Kung yon, sasampalin kita. Sasampalin ko. Kuya Long, mas magaan ang sampal ko kaysa sa kanya. Tisin mo lang. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Paslit, naglakas. Loob kang sampalin ako? Ayaw mong magsalita? Ikaw? Ako. Sampalin mo ulit siya. Kuya Long, ikaw. Tiisin mo lang ha. Magsalita ka? Sino talaga ang nagpadala sa inyo? Hindi ako magsasabi. Kung hindi ako magsasalita, masasaktan ako. Kung magsasalita naman ako, mamamatay ako. Sige, matapang ka. Kayong tatlo, palibutan ninyo ako. Sampalin mo siya at tanungin. Paikot hanggang sa may magsalita. Sabihin kung sino nagpadala. 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 Magsalita. Kuya Longlong, magsalita ka na. Sige na. Kung magpapatuloy pa ito, baka hindi na kami mabuhay. Oo nga, Kuya Long. Tingnan mo ang mukha ko. Para na akong baboy. Sige. Magsasalita na ako. Hindi mo na kailangang magsalita. Ako? Mula nang makita ko kayo, alam ko na. Kayong tatlo ang sumalakay sa akin noong gabing iyon. Ngayon, quits na tayo. Fanghan. Sobrang lupit mo naman. Bakit hindi mo agad sinabi kung alam mo? Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi? Oo nga, sana sinabi mo na. Gusto ko lang na matuto kayo sa inyong pagkakamali. Kung ang tuwid na daan ay hindi nyo tinatahak, pilit nyo pang dinadaan sa masamang paraan. Kung hindi ko kayo papanagutin, may mananagot sa inyo bandang huli. Fanghan. Malaki ang impluensya ng pamilyang Xiao. Hindi namin kayang suwayin ang utos ni Xiao Xiaokun. Wala kang alam tungkol sa kapangyarihan ng pamilyang Xiao. Pinapayuhan kitang lumayo na ng husto. Umuwi ka at sabihin kay Xiao Xiaokun, ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapapahamak. Kapag nahulog ulit siya sa mga kamay ko, sisiguraduhin kong magdudusa siya ng matindi. Isang grupo ng mga walang silbi. Hindi nyo kayang harapin pati ang isang namumulot ng basura? Bakit ko pa kayo pinapakain? Xiao Xiao. Ang kasanayan sa pakikipaglaban ng batang iyon ay biglang lumakas, hindi namin napansin, pero napatalsik na niya kami. Ikaw. Xiao. Hindi sila ang may kasalanan dito. Walang sino man ang makakaalam na itong si Fanghan ay ganito kabilis lumaki. Umalis. Lumabas kayong lahat. Xiao, huminahon ka.
Hindi sulit na mag-alala para sa isang Fanghan. Ang pamilyang Kiao ang tunay nating pakay. Tama? Ano nang kahalagahan ng marunong sa pakikipaglaban? Marami ring sinaunang martial arts ang aming Xiao family na sinasamba. Mayroon pa kaming mga immortals mula sa Tianyuan sect. Madali lang siyang tapusin. Dahil sa pagkabigo natin kay Fanghan, kailangan nating maghanap ng paraan para makuha si Kiao Luoxue sa lalong madaling panahon. Total hindi na rin naman nakikialam ang Kiao Old Master. Ang makontrol si Kiao Luoxue ay katumbas ng pagkakaroon ng buong pamilyang Kiao. Eksakto? Dapat handa ako sa dalawang bagay. Ang aking ina ay may magandang relasyon kay Kiao Old Madam. Isang banda, hayaan siyang makipag-ugnayan sa Old Madam. Para sa isang kasal, sa kabilang banda, agad nating makuha si Kiao Luoxue at tapusin ang lahat. Siya, si Kiao Luoxue, ay hindi na makakaalpas sa aking mga kamay. Ngunit itong si Kiao Luoxue ay matalino at may kakayahan. Ang makuha siya, mukhang hindi ganoon kadali. Matagal lang gusto ng pamilyang Kiao na makapasok sa ibang bansa. Ngunit tanging ang Bai family of Tiandu ang may ganoong kakayahan. Gagamitin ko ang pangalan ng Bai family, bibigyan ko siya ng bilyong overseas order. Tingnan lang natin kung hindi siya mangangagat. Isa pa, kahit na mag-fail tayo, mayroon pa tayong Kiao Old Madam. Bilang huling plano, Xiao, planado ang lahat. Ang galing mo. Kiao Luoxue. Tingnan natin ngayon kung paano ka makakatakas. Fanghan, hindi ko akalain na ang trabaho mo bilang tagapaglinis ay magaling. Oo naman. Matagal ko na itong ginagawa. Ako ay palaging. Maganda ba? Ano? Anong maganda? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Gusto mo pero walang lakas ng loob at walang hiya pa. Anong ibig mong sabihin na gusto mo pero walang lakas ng loob? Ang sinasabi ko ay itong nahulog sa sahig. Gusto mo pa ba? Ikaw, balik mo sa akin. Aray, ito ay thread ng kapalaran. Hindi ito pwedeng mawala. Balik mo na sa akin. Dumudugo na ang ilong mo. Imposible. Ito. Aray! Kunin ko na. Luoxue, magandang balita. Magandang balita. Xiao kun. Anong klaseng magandang balita? Ang nagtulak sa'yo para personal na pumunta at iulat sa akin? Siyempre, ito ay... Hoy, hindi ba ito ang kilalang si Dr. Fang? Bakit? Pumunta ka rito kay Miss Kiao para mag-trabaho bilang janitor? Ang aking kaligayahan na gawin ito ay hindi mabibili ng yaman. Ano naman ang pakialam mo? Miss Kiao? Hindi iyan tama, Miss Kiao. Si Dr. Fang ay napakagaling. Bakit mo siya pinagtatrabaho bilang janitor? Sa halip, bakit hindi na lang siya maging driver ko? Sa totoo lang, bibigyan kita ng 50,000. Xiao kun. Huwag mo nang subukang guluhin ang relasyon namin ni Fanghan. Kalayaan niya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi ako makikialam. May sasabihin ka ba o wala? Mayroong 10 bilyong proyekto. Gusto kong makipagtulungan sa Kiao Group. 10 bilyon? Kung mayroon talagang ganyang kagandang oportunidad, iisipin mo pa kaming Kiao Group? Aray, ito ay overseas trade ng Bai family ng Tiandu. Gusto kong kunin ang lahat, pero hindi ko naman kayang ubusin. Sa buong Jiang Province, ang may karapatang makipagtulungan sa aming Xiao family ay ang Kiao Group lang. By family ng Tiandu? Huwag mo akong lokohin. Ganyan kalaking mahalagang bagay na ito, paano ako maglalakas? Loob na lokohin ka sa tingin mo. Si Young Master Bai Feiyun ay nakarating na sa Jiang Province. Mamayang eksaktong alas 8 ng gabi, pupunta siya sa club ko. Ito ang dahilan kaya personal kitang inimbitahan na sumama. Tara na! Madam, sa tingin ko ang batang ito ay malilikot ang mata at hindi mapakali at ang nagsisinungaling. Sasama ako sa iyo. Binibini? Sa tingin ko ang batang ito ay malikot ang mga mata, tila balisa. Kita na nagsisinungaling siya. Sasama ako sa inyo. Fanghan, huwag kang magsinungaling. Isang malaking bagay ito. Maglalakas? Loob ba akong magpumilit magpaka? Tanga sa ganito? Isa pa, ito ay mga sikreto ng negosyo. Bakit ka pupunta? Fanghan, huwag kang mag-alala. Dahil ito ay may kinalaman sa pamilya Bai ng Tiandu, hindi siya maglalakas, loob na gawin iyon. Luoxue, mauna na kayo. Ang aso na desperado ay tumatalon sa pader at ang kuneho na desperado ay kumakagat. Ang haligi na si Lolo Kiao ay bumagsak. Ang negosyong ito ng Xiao. Mukhang gagawa ng malaking hakbang. Kailangan nating mag-ingat. Gabing-gabi na. Bakit wala pa rin si Ginoong Bai? Huminahon ka muna. Antala ang flight, nasa daan na siya. Pinamuna tayo.
1 milyong halaga ng Romane, Conti. Halika, para sa pagsasama. Sama ng ating dalawang pamilya upang makapasok sa pandaigdigang negosyo. Tagay. Bakit ako nahihilo? Nahihilo ka? Iyon ang tama. Hehehe. Hindi talaga pumunta ang Pamilya Bay. Naglakas, loob kang gamitin ang Pamilya Bay para dayain ako. Wala talaga rito ang Pamilya Bay. Naglakas, loob kang gamitin ang Pamilya Bay para lokohin ako. Luo Shue, hindi mo ako dapat sisihin sa panloloko ko sa iyo. Ang sisihin mo ay ang sarili mo dahil sa sobrang pagiging inosente. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Wala na kayong matandang kiyaw na maging pundasyon ninyo? Kapag nakontrol kita, nakontrol ko na ang buong pamilya kiyaw? Iintindihan mo ba talaga? Hehehe. Binibining Kiao. Palagi kang mayabang, ni hindi mo lang inakala na mapupunta ka sa mga kamay namin, hindi ba? Ito ang lahat ng plano ninyo. Si Fang Han, talagang darating siya para iligtas ako. Hay, kalimutan mo na yan. Kahit pa makarating rito ang mamumulot ng basura na yon, tapos na ang lahat ng kailangang gawin ni Xiao Xiao. Huwag na huwag kang mag-alala. Ang posisyon mo, iiwan ko sa iyo. Qingya, gusto ko ang pagiging masunurin mo. Huwag na huwag kang mag-alala. Kapag nakontrol ko na ang pamilya kiyaw, ang sa iyo, doble ang ibabayad ko sa iyo. Walang hiya. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magtagumpay kayo. Luo Shue, natatakot ako na baka pati ang pagkakataon mong mamatay. Wala ka na rin. Ha ha ha. Sino ba ang hinahanap mo rito? Ito ay isang pribadong clubhouse, hindi ito bukas para sa publiko. Luo Shue, tanggapin mo na lamang ang kapalaran mo. Ngayon, walang makapagliligtas sa iyo. Xiao Xiao Kun, subukan mong hawakan siya. Xiao Kun, subukan mong galawin siya. Fang Han, paano ka nakapasok? Fang Han, sa wakas, dumating ka na. Ayos lang, nandito ako. Wala nang makakapagpaapis sa iyo. Mga walang kwenta. Tao! Tao! Huwag ka nang sumigaw. Nalinis ko na ang lahat ng tauhan mo. Ay, Xiao Xiao Kun, itong nangyari ngayon, paano mo gustong ayusin? Ayusin? Anong kailangang ayusin? Inimbitahan ko lang naman si Miss Kiao na uminom. Walang masamang nangyari. Ano magagawa mo sa akin? Tama. Si Miss Kiao lang ang hindi sanay uminom. Bakit kasalanan namin yon? Xiao Xiao Kun, paulit, ulit at sunod. Sunod mo akong hinahamon. At ngayon, tuluyan mo ng sinagasa ang limitasyon ko. Oh, talaga ba? Ano namang magagawa mo? Ako ang panganay na binata ng Xiao family. Anong magagawa mo sa akin, ha? Ano sa tingin mo ang gagawin ko sa iyo? Bitawan mo ako! Bitawan mo! Fang Han, bitawan mo na si Young Master Xiao. Hindi mo pwedeng kalabanin ang Xiao family. Fang Han, bitawan mo ako. Kung ano ang gusto mong kapalit, ibibigay ko. Fang Han, bitawan mo ako. Sabihin mo kung anong gusto mo. Magbibigay ako ng 10 milyong piso. Alam kong nagtayo ka ng isang foundation na tumutulong sa mga nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ako ay Magdo, donate! 50 milyon? Magdo, donate ako ng 50 milyong piso. 100 milyon? Magdo, donate ako ng 100 milyong piso para tulungan ka sa paggawa ng charity. Ito na ang pinakamalaking halaga na kaya kong ilabas. Ha? Xiao Xiao Kun, kung walang sapat na ebidensya, wala akong magagawa sa iyo. Pero ngayon lang, ikaw mismo ang nagsabi, Magdo, donate ka ng 100 milyon. Sige, Mag, donate ka. 100 milyon? Hindi ko kayang ilabas agad. Agad yan? Pwede bang installments? Installments? Xiao Xiao Kun, daan mo? Isa lang akong pulot, basura. Ano nga ulit ang kasabihan? Ang walang sapin sa paa ay hindi natatakot sa may sapatos. Sige, Magdo, donate ako. Ngayon na. Magdo, donate ako. Hoy, agaran, magpadala ka ng 100 milyon sa Kiao's Foundation. Huwag kang magtanong kung bakit ngayon na, agad-agad. Xiao Xiao? 100 milyon? Nay, transfer na sa Kiao's Foundation. Xiao Xiao Kun, sana ay magpakatino ka na. Luok Sue, tara na. Xiao, ayos ka lang ba?
100 milyon? Sa tingin mo ayos lang ako? Hahanap ako ng eksperto para tuluyan ng alisin ang hadlang na ito. Panghan, salamat sa pagligtas mo sa akin. Maaari kang humiling ng anuman at tutuparin ko ito. Ano na namang kondisyon? Tutuparin mo lahat? Ito na ang pangalawang beses. Tama. Kaya't kailangan mong kunin ang pagkakataong ito. Isipin kung ano ba talaga ang kailangan mo. Gusto ko. Ikaw. Panghan, masyado kang direkta. Wala kang modo. Anong direkta? Hindi ko patapos ang sasabihin ko. Modo? Ang kailangan ko ay tulungan mo akong mapatakbo ang pondo. Iskay, ang gusto kong gawin mo ay ang 100 milyong iyon. Sa pinakamabilis na paraan ay maibigay sa mga taong nangangailangan. Oo? Baka akala mo, gagamitin ko ang sitwasyon para samantalahin ka o maghihiganti sa tulong na ibinigay ko sa iyo. Ay, ikaw. Sige. Tutulungan talaga kita. 100 milyon iyon. Hindi mo ba talaga ito panghihinayangan? Hayes, ang pera, gusto ito ng halos lahat. Hindi mo madadala ang iyong pera pag alis mo sa mundo. Ang isang disenteng tao ay kumikita ng pera sa tamang paraan. Ang perang ito na kinuha sa masamang pamamaraan, dapat gamitin sa tamang paraan upang hindi malimutan ang tunay na intensyon ng iyong puso. Panghan, inaamin ko, talagang minamaliit kita. Sige, tutulungan kitang gawin iyan. Ganoon kabilis? Baka naman love ka na sa akin? Umalis ka na. Mamatay ka. Teka. May bahay dito. Huwag kang makakatanggi. Hindi ito para sa iyo, kundi para sa iyong ina. Sa edad niya, huwag na siyang tumira sa basement. Magpakita ng sigla at atensyon, darating na ang maestro ma ng Tian Yuan Men, anumang sandali. Bilisan! Kung hindi ako ipinanganak sa mundo, ang landas ng immortalidad ay mananatiling gabi magpakailanman. Malugod na tinatanggap ang maestro sa inyong pagdating. Maestro, pasok po kayo. Una, sabihin mo muna sa akin, sino ang gusto mong kalabanin dahil nag-aksaya ka ng ganito kalaking oras para imbitahan ako, kukunin ko ang buhay ng asong iyon. Ang maestro po, dahil nagmula po kayo sa malayo, maaari po ba kayong magpahinga muna ng ilang sandali? Maliit na tao lang naman iyon. Hayaang ingay pa siya ng kaunti. Tara na, uminom tayo ng tsaa. Ang paraan ng pananalita mo, kabataan, gusto ko iyan. Huwag kang alala, ang problema mo, ako na ang bahala. Tara na. Bakit nakatayo pa rin kayo riyan? Malaki na ang edad ng maestro, hindi niyo ba siya aalalayan? Ay, hindi na kailangan. Kahit mukha akong nasa 70 na, aking kultibasyon ay bumalik na sa orihinal na estado. Naku, tingnan niyo po, ang maestro ay tunay na may malalim na immortal na kapangyarihan. Sa hitsura niyo, mukha lang kayong 40 taong gulang. Pero, ang lalaking iyon, galing siyang makipag-away gamit ang kamao at paa. Kaya wag po kayong maging pabaya. Kamao at paa, iyon ang pinakamababang antas. Kapag umakyat ako, magpapakita ako ng aking kakayahan. Magsiupo po kayo, Sensei. Dalong, ilabas mo ang impormasyon tungkol sa batang iyon kay Sensei. Master, napakasamang tao ng batang iyon. Isang suntok at 2 sipa. Kaming tatlo ay hindi man lang makalapit at napakabilis din ng kanyang mga galaw. Hindi namin siya makita at kami napabagsak na. Iyan tinatawag na kakayahan. Ang mga suntok at sipa kumpara sa mga supernatural na sining na sinasanay ko, hindi man lang makapag-abot ng sapatos. Sensei, baka naman maaari kayong magpakita ng inyong mga kakayahan para naman mapanatag ang aking loob. Sige, ipapakita ko sa iyo ang pinakapangunahing galaw. Sige, suntukin mo ako. Hindi po yata tama? Sinasabi kong, suntukin mo ako, kaya suntukin mo ako. Kahit hindi ako tumingin, hindi mo ako matatamaan. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, hindi ako natuto ng martial arts, wala akong lakas sa kamao. Sige, kumuha ka ng kutsilyo. At saksakin mo ako. Ha? Master, tunay na bagay po iyan. Sinasabi kong saksakin mo, huwag kang maraming tanong. Hindi ka ba kumain? Ang lahat ng martial arts sa mundong ito, walang hindi kayang talunin, tanging ang bilis lang ang hindi matitinag. Ang lahat ng martial arts, ang hindi matatalo at hindi masisira ay ang bilis.
Magaling na kasanayan, Master. Iyan ang tinatawag na profesional. Hindi ito ganoon kahalaga. Ang tunay kong kakayahan ay hindi ang bilis, kundi ang katatagan. Ito ay hindi masisira. Sige, kumuha ka na ng isa pang kutsilyo at ituloy mo ang pagsaksak. Nakita mo, hindi niya kayang sirain ang aking proteksyon na aura. Hindi pa ako umaatake, pero bumagsak na siya. Kung gagamitin ko ang aking buong kapangyarihan, kaya ko siyang patayin kahit milya. Milya ang layo, parang kasing dali lang ng pagkuha ng isang bagay sa bulsa. Immortal Master, dalubhasa, kayo ay tunay na pambihirang dalubhasa na isa sa 10,000. Ay, hindi ito ganoon kahalaga o lang ang kasalukuyang pinuno ng aming Tianyuan Pai. Ang aming nakaraang lolo tilola na mga elder, sila ang mga taong alamat na tila immortal. Immortal Master, mayroong matandang Ginoong Kiao sa pamilyang Kiao. Sinasabing ang kanyang kakayahan ay umabot na sa Rurok. Hindi ko lang alam kung may tiwala kayo diyan. Rurok, ito nga ang limitasyon ng mga ordinaryong dalubhasa, ngunit ang aming immortal na sining ay napakalalim, hindi ito matutumbasan ng sinumang mga mortal. Kung gayon, pakiusap, Immortal Master, sumama kayo sa akin sa pamilyang Kiao para suportahan ang aking kasal sa pamilyang Kiao. Ang probinsya ng Jiang na ito ay magiging atin na. Ano, punong abala, nababaliw ka na ba at gusto mong ipaubaya si Luok Shue? Sa isang pulubi? Hindi ako pumapayag? Ako, ang bayani, ay hindi sinusukat sa pinagmulan. Meron siyang kakaibang kakayahan. Ginamot niya ang sakit ko. Sa katunayan, natatakot pa ako na baka hindi talaga karapat dapat si Luok Shue para sa kanya. Maraming marunong manggamot. Marunong ba siyang mag-manage ng kumpanya? Mapapalago ba niya ang pamilyang Kiao? Hindi sila nababagay sa isa't isa at hindi magiging masaya si Luok Shue. Ang yaman at kapangyarihan para sa isang pambihirang tao na tulad niya, lahat yan ay lumilipas lamang. Sa halip, kung pakakasalan siya ni Luok Shue, magkaroon siya ng hindi inaasahang magandang kapalaran. Hindi talaga pupuwede. Nakipag-usap na sa akin si Ginang Xiao. Pumayag na akong makipag-alyansa sa ang Xiao. Ito ang tunay na pagsasama ng malalakas. At saka, paparating na si Binatang Xiao para mag-propose. Paano mo nagawang magdesisyon nang walang pahintulot? Inuusan ko na si Luok Shue na dalhin si Fang Han dito para ayusin na natin ang kasal ngayon. Tama. Inimbitahan ko na rin ang Xiao. Magpo-propose din sila ngayon. At isasama pa nila ang pinuno ng Tianyuan bilang tagapamagitan. Ano? Ang pamilyang Xiao? Ang pinuno ng Tianyuan? Naku po, para kang nagpapasok ng lobo sa bahay. Magdadala ka ng gulo. Gulo? Punong, abala. 2 buwan lang akong nawala at ganyan nakalala ang pagka-bingi mo. Sa suporta ng ang Xiao at ang sekta ng Tianyuan, doon lang talaga uunlad ang pamilyang Kiao. Ikaw, magsisisi ka. Lolo, dinala ko na si Fang Han. Lolo, dinala ko na si Fang Han. Bumalik ka lang, sige. Pero bakit ka pa nagdala ng dayuhan? Gusto mo pa ba akong lumuhod para salubungin siya? Lola Matriarch, kailan pa kayo bumalik? Kung hindi pa ako bumalik, mauubos na ninyo ang pamilya Kiao. Kung sino na lang ang isinasama nyo rito sa loob ng bahay. Lola Matriarch, si Fang Han po ito, dito para gamutin si Lolo. Gagamutin? Kung gagamutin niya, sige lang. At gagaling siya. Ang pamilya Kiao ay lubos na magpapasalamat. Kung ano man ang gusto niyang pera o bagay, ito ay ibibigay namin. Ngunit, huwag siyang isip ng anumang hindi dapat. Lola Matriarch, ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin na hindi dapat isipin? Tulad ng isang langgam na umaalog ng puno, o isang balang na humaharang sa sasakyan, o isang palaka na nagnanais kumain ng bibe, iyan ang mga ideyang hindi dapat isipin. Lola Matriarch, ako po ang nagkagusto kay Fang Han? Hindi po siya ang nagpumilit at naghangad na mapakasalan ako. Ibig niyo bang sabihin ako ang palaka? Wala ka na bang hiya? Ikaw na babae. Aral kita at pinalaki sa ganitong paraan. Pero, papakasal ka sa isang namumulot ng basura. Ano nang masama sa pamumulot ng basura? Hindi ako nagnanakaw, hindi nangingikil, hindi nanloloko, kumakain ako gamit ang sarili kong mga kamay, hindi iyon kahiya. Hiya. 10 sa bawat isang kinikita ko ay inilalaan ko. Paigalang ang matatanda ng iba tulad ng paggalang ko sa sarili kong matatanda at mahalin ang mga anak ng iba tulad ng pagmamahal ko sa sarili kong anak. Wala akong kahihiyan sa langit at lupa. At talagang pakakasalan ko si Luok Shue. Nananaginip ka ng gising. Nananaginip ka ng gising. Tama na. Lolo. Tama si Fang Han. Sa kakayahan niya, ang ipon ng bilyong kayamanan ay isang iglap lang na bagay. Sa husay niya sa medisina, kung papayag siyang manggamot, maraming makapangyarihan ang daragsa sa kanya. Noong umalis ako ay maayos ka.
Ngayon naman ay ginawa. Kanyang ganito. May sakit at mahina. Iyon ba ang tinatawag mong galing? Sa tingin ko, hindi naman kahanga-hanga. Tama si Lao Tai Jun. Itong pulot basura na ito, wala rin palang kakayahan. Ay Xiao. Matian Bao ng Tian Yuan. Tumating kayo. Lao Tai Jun, ngayon ay nandito ako para manghingi ng kasal. Nagdala ako, hindi lamang ng koneksyon sa ibang bansa, di pati si Malao upang maging tagapamagitan. Kung siya ang kikilos, tiyak na manunumbalik sa dati ang kalusugan ni Kiao Lao Yezi. Itong si Matian Bao, tila siya ay isa ring nagsasanay. Mabuti na lang at tinuruan ako ng totoong pamamaraan ng mga immortal ng matandang immortal noong nakaraan. Kung hindi ay baka magkaroon talaga ng problema. Mabuti. May tunay na galing si Xiao. Ang Luo Oxue namin, at ikaw, ay talagang pinagtadhana. Ha. Fang Han, ang galing mo sa medisina na ipinagmamalaki mo. Sa harap ko, wala itong halaga. Tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Bata, nabalitaan kong mabilis ka raw sumuntok at walang kaparis ang lakas mo. Ha? Sige, suntukin mo ako. Bata, nabalitaan kong mabilis ka raw sumuntok at lakas mo iwalang kaparis. Ha? Halika, sukin mo ako. Sino ka ba? May sakit ka ba? Pagkalabas pa lang, pinapalo mo na ako. Ngayon ko lang narinig na may humihingi ng ganyang kahilingan. Walang galang. Siya ang master ng Flashing Five Rings na technique, ang kasalukuyang pinuno ng Tiyuan, si Master Ma. Hemp. Mga bata, hindi alam ang mundo. Ngayon, tuturuan kita kung paano mamuhay. Halika, suntukin mo ako. Ha? Hindi ko na kailangang tumingin. Hindi niya talaga ako matatamaan. Sige. Ngayon tutuparin ko ang kahilingan mo. Hemp. Aray, Master Ma. Master Ma. Hala. Aray, Master. Nagpabaya ako. Hindi ako nakaiwas. Master? Akala ko kung gaano na siya kalakas, hindi pala mahirap kalabanin. Ikatlong bahagi lamang ng lakas ko ang ginamit ko. Aray. Fang Han, nagpabaya lang si Master Ma at sinamantala mo lamang ang pagkakataon. Sinaktan mo si Master Ma, galit na ngayon sa iyo ang Tiyuan sect. Kapag nagising si Master Ma, hika niya palalampasin. Hihintayin ko. Ang Tiyuan sect ay mayroong napakaraming makapangyarihang tao at sila ang may hawak ng kapangyarihan. Hindi ako sasama sa inyo sa kapahamakan. Xiao, sasama na ako sa inyo. Maghintay na lang kayo dyan para sa parusa ni Master Ma. Fang Han, maghintay ka sa akin. Ang sekta ng Tian Yuan, hindi naman pala kahanga-hanga. Fang Han, huwag kang magpabaya. Ang sekta ng Tian Yuan ay isang sekta na nagtatago sa mundo at hindi ito alam ng mga ordinaryong tao. Sinasabing ang mga matagumpay sa pagsasanay, sila ay nabubuhay ng 200 taon, kaya't marami silang dalubhasa. Kung gayon, itong si Master Ma, anong antas niya? Hindi ko ito makita. Ngunit siya ang kasalukuyang pinuno ng sekta at sinasabing umabot na siya sa hindi matantiyang antas. Hindi rin naman pala kahanga. Isang suntok lang ni Fang Han na himatay na. Hay, mali lang ang pagtansya niya sa lakas ni Fang Han, nagpabaya at hindi nakailag. Kung hindi, si Fang Han ilang taon pa lang nagsasanay. Si Master Ma ay nagsasanay na ng ilang dekada. Hay, may panganib na naman sa Jiang Cheng. Lolo, huwag kang mag-alala para sa akin. Ang pagsasanay ko ay umangat pa. Bigyan mo ako ng isang silid. Gamitin ko ang sikretong sining para alamin ang tunay na kakayahan ni Master Ma. Sige. Fang Han, matagal na akong nabubuhay at ang buhay at kamatayan ay matagal ko nang natanggap. Ngunit, Luwokswe, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Lolo, huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi mapapahamak ang panganay na binibini. Biglang tingin at biglang dinig, umalis na. Tingnan ko nga kung gaano kalakas itong tinatawag mong master na may ganoong kakayahan. Ay, gising na. Ay, Maestro Ma, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Ay, ang naglalaro ng agila sa maghapon. Sa huli, natukan ng agila ang mata. Maestro Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Paano niya biglang nabasag ang iyong protektibong enerhiya? Nagpabaya ako, hindi ako nakaiwas. Hindi ko inakala na ang batang iyon ay hindi lang mabilis, kundi napakalakas pa. Sobrang tuso siyang umatake sa akin na 50 taong gulang na pinuno. Inatake? Hindi ba't ikaw ang nagpasimula ng laban? Ang mga mata ninyong mga ordinaryong tao ay hindi talaga makakaintindi. Gusto ko lang na magkaroon kami ng kapayapaan, kaya ibinigyan ko lang siya ng babala upang mag-ensayo lang kami. Nang sumuntok siya gamit ang kaliwang kamay, papalapit, inabot ko para harangan. Sa totoo lang naharangan ko na siya. Kung umabante pa ako maari,
Kung maalis ang kanyang dalawang mata, akala ko na dapat na siyang sumuko noong oras na iyon at lumuhod upang magmakaawa. Pero kung naharangan mo, paano ka pa nasaktan? Hindi niya naiintindihan. Ang batang iyon ay napakatuso at hindi lang siya gumagamit ng ordinaryong suntukan, baka umabot na siya sa level ng Huajin. At saka, ang kamao niya ay may halong pampatulog na nagpahina sa akin, kaya hindi talaga ako nakapaghanda. Tunay ngang traitor at tuso ang batang iyon? Napatagong nagsasanay hanggang sa level ng Huajin. Ay, maestro, ano na ang gagawin natin? Kaya mo pa ba siyang talunin? Gagamitin ko ang aking natatanging technique, ang Lightning 5 chain, para tuluyan na siyang tapusin. Maestro Ma, ipamalas niyo na po ba ang inyong Lightning 5 chain technique? Narinig ko lang iyon. Pero hindi ko pa talaga nakikita. Hindi simple ang batang iyan. Baka may iba pa siyang masamang pakana? Uubra ba ang inyong technique? Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ay walang kabuluhan. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking technique. Aray, umalis kayo, umatras. May kakayahan pala talaga? Buti na lang at sanay ako sa magic. Kung hindi, malaking gulo na sana ito. Ito ang first chain. Ito ang second chain. Ito ang third chain. Ito ang fourth chain. Ito ang fifth chain. Maestro Ma, sa pamamagitan ng inyong technique, tiyak na wawasakin niyo ang batang iyan. Tama? Ibabalik siya sa pamilya Kiao. Aalisin sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ako na ang siyang hahawak sa pamilya Kiao. At makikipag-ugnayan kay Young Master Xiao. Hindi lang kukunin ko ang lahat sa batang iyan, gusto ko rin siyang sain ang reputasyon. Qingya, ikaw na ang susunod na gagalaw dahil sa alindog mo at sa naging relasyon ninyo noon, hindi kailanman imposibleng mabibitag siya. Huwag kang mag-alala, Young Master Xiao. Alam na alam ko ang lahat ng kahinaan ni Fang Han. Naiintindihan ko na siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na mapapasa kamay ko siya. Mabuti ako sa ibang tao, pero hindi ko talaga inaasahan na may gusto pa ring manakit sa akin. Pinipilit nila akong kumilos. Xiao Xiao Kun, Zhao Qingya, paglalaruan ko kayo ng husto. Fang Han, Zhao Qingya, anong ginagawa mo rito? wala naman. Gusto ko lang talagang makita ka. Makita ako? May sakit ka ba? Hindi bati kayo na ni Xiao Xiao ngayon? Hindi ka ba natatakot na magalit siya dahil dito? Fang Han, alam mo ba? Naaalala ko ang mga araw na magkasama pa tayo. Napakabuti mo sa akin. Talaga, lahat ng bagay ay talagang mabuti. Kahit na iniwan kita noon, gusto ko lang napukawin ka para magkaroon ka ng ambisyon sa iyong buhay. Kung hindi, kung nalaman ang katotohanan ng maaga, maniniwala talaga ako sa lahat ng sinabi mo sa iyo? Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta rito? Ambisyon? Mayroon ako niyan? Hindi ba nagtatrabaho ako ng walang tigil araw at gabi? Pero itong trabaho ko? Hindi mo gusto. Fang Han, alam ko. Ngayon sa wakas alam ko na ako ang nagkamali. Ang totoo, hindi mahalaga kung gaano karaming kayamanan mayroon ka. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng taong talagang nakakaintindi sa'yo, nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Aba, ano ba talaga ang pag-ibig? Ay naku! Umarte ka lang, ituloy mo lang ang iyong pag-arte mo. Kung hindi ko lang alam ang script, siguradong naloko mo na ako. Hi! Ang nakaraan ay nakaraan na? Ngayong sinasabi mo iyan, ano pa ang silbi? Huwag mo nang sabihin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo. Wala. Gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon. Mahal kita. Paalam na. Paalam na? Huwag. Huwag na huwag kang gagawa ng kalokohan. Paalam. Ay, huwag kang gagawa ng kalokohan. Habol, habol at binata. Habol, 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 binata. Ang galing ninyong umarte, kailangan ko yatang maki. Ayon. Ay naku, magpakatatag ka, huwag kang gagawa ng kalokohan. Luwakswe, pumunta ka sa Xiao Hotel ngayon? Dadalhin kita para makakita ng isang magandang palabas. Xiao Xiao Kun, anong kalokohan ba ang ginagawa mo?
Hindi na ako magpapaloko pa sa iyo. Huwag mo akong tanggihan kaagad. Malalaman mo kapag dumating ka? Kung hindi ka talaga pumunta, pagsisisihan mo iyan. Hindi mo ba gustong malaman kung anong klase ang tao si Fang Han? Chingya? Naha? Chingya, anong ginagawa mo ba? Patayin mo na lang ako. Hayaan mo na akong mamatay. Abati? Para lang mapapunta ako? Ginamit na rin pala, pati ang pagpapanggap na nasasaktan. Fang Han, hayaan mo na akong mamatay. Sandali, anong nangyari? Sabihin mo sa akin yan. Ikwento mo sa akin. At saka, itong mga sugat mo, paano nangyari yan? Si Xiao Xiaokun, hindi siya tao. Isa siyang hayop. Hayop. Halika rito, magkwento ka ng dahan. Noong una, inakala ko, totoo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko talaga inasahan. Ang gusto niya ay masyadong malupit. Pipilit niya akong gawin ang mga bagay na ayaw kong gawin. Sa tuwing hindi ako sumusunod sa kanya, sinasaktan niya ako at ginagamit niya talaga ang pamilya ko para takutin ako. Hayop? Magbalik tayo, Fang Han. Bumalik tayo sa dati, hindi ba? Aray! Chingya, bitawan mo muna ako. Ayoko. Sa kakataong ito, hindi na kita bibitawan. Aba, Amag. Usap tayo ng maayos. Bitawan mo na muna ako. Ayoko nga. Hindi kita bibitawan, maliban na lang kung pumayag ka. Ayaw mo ba sa akin? Hindi. Sinasabi ko sa iyo, walang nangyari sa amin ni Young Master Xiao. Pangako ko sa iyo, kainsan, hindi siya nagtagumpay. Huwag ka nang umarte. Gusto kong masuka. Sige, ako ay naniniwala. Tumayo ka na muna. Ang galing ng palabas na ito. Fang Han, hindi ko inakala na ganyan kang tao. Miss Kiao, Young Master Xiao, Fang Han, sa akin, kapag hindi ako sumusunod sa gusto niya, ay sinasaktan niya ako. Tinatakot pa ako. Kailangan ninyo akong tulungan. Hindi totoo ang sinasabi niya. Kinggan niyo ang paliwanag ko. Huwag ka na talagang magpaliwanag. Ang paliwanag ay pagtatakip. Alam namin iyan. Miss Kiao, ngayon nakita mo na ba kung anong klase ng tao si Fang Han? Nakita ko na. Fang Han, hindi ko inakala na ganyan kang tao. Oo, walang hiya. Niloko mo ang damdamin ni Miss Kiao. Pero, gusto ko. Fang Han, sige na, ipagpatuloy mo iyan. Ayaw kong magkaroon pa ng ibang kapatid. Ano? Bibi, Kiao, hindi ka ba nag-iisip ng tama? Pagkatapos kanyang traiduran ng ganyan, pinapatawad mo pa rin siya? Siyempre, kailangan ko siyang patawarin. Pinapanood niya ako at si Batang Ginoong Xiao bigay sa akin ng napakagandang palabas. Nakakabighani. Anong palabas? Ito ang katotohanan. Nakita mo na mismo. Naniniwala ka pa rin sa kanya? Nalito ka na. Tama na. Huwag ka nang magpanggap. Matagal ko nang alam ang bawat galaw ninyong dalawa. Alam mo ba kung ano ito? Anong ibig mong sabihin? Xiao Xiaokun, hindi siya tao. Siya ay hayop at salot. Sige. Fang Han, sa pagkakataong ito, ikaw ay nakaligtas, magkita na lang tayo. Umalis na tayo. Pagbalik mo, sabihin mo kay Ma Tianbao. Kung matino siya, umalis na siya agad sa lalawigan ng Jiang. Kung hindi, sa susunod, hindi na siya sineswerte. Fang Han, sa tingin mo ikaw lang ang matalino? Nabiktima kayo ng plano kong iligaw kayo, sina Maestro Ma at Matandang Ginang, papunta na sa pamilya Kiao. Pagbalik ninyo, iba na ng may-ari ang pamilya Kiao. Ha 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 ha. Fang Han, baka mapahamak ni Matandang Ginang at Maestro Ma. Ang lolo ko. Huwag kang alala, hindi sila makakapasok sa loob. Iwan ako ng bawal na anting. Anting, ngayon, babalik ako. At sabay-sabay silang aayusin.